Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Praise God. Meron akong gustong basahin konti. Samahan niyo muna ako sa pananalangin sa Panginoon. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyong presensya. Magpapatuloy kami sa pagbubuklat at pagbabasa ng iyong mga banal na salita. Hindi po namin kayang unawain ang mga bagay na ito, O Ama. Hindi rin namin kayang gawin, maliban na lamang na ang presensya mo ay nasa sa amin. Ang Espiritu Santo mo ang siyang gagaway sa amin, O Ama. Kaya patuloy mo kaming tulungan. Nagpapakumbaba kami sa iyo. Umaamin na wala kaming karunungan, wala kaming kakayahan upang unawain at tanggapin ang lahat ng ito, O Diyos. Subalit, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, sapagkat ipinagkaloob mo ang iyong Espiritu Santo na turuan kami, O Ama. Samahan mo po ang iyong maliit na lingkod, tulungan mo ako, O Ama, na maging daluyan lamang ng iyong mga banal na salita. Magpapatuloy kami bubuklat, mag-aaral, O Ama. I-bless mo ang bawat kapatid ko na naririto, maging ang mga kapatid namin na nagsisipakinig sa internet. Bless them also, O Lord God. Ihanda mo kaming lahat doon sa pangako mong body change at pag-agaw, O Ama. Ikinukumit ko po sa iyo ang church na ito, O Ama, na ingatan mo po, walang mawawala isa man sa kamay ng aming Panginoong Jesus. Thank you, Lord God. Sa iyo po lahat ng papuri, karangalan, kalwalhatian at kadakilaan. O Ama, ito po ang aming mga samo at dalangin sa iyo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Buksan natin mga kapatid ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 4, verse 1 to 13. Praise God. Ephesians chapter 4, verse 1 to 13. Verse 1. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. So magsilakan tayo doon sa pagkakatawag sa atin ng Panginoong Hesus, no? Verse 2, with all lowliness, sabi sa Tagalog, ng buong kapakumbabaan. Sa Tagalog ko na lang basahin. At kaamuan na may pagpapahinuhod na magagbatahan kayo sa pag-ibig. Napagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Verse 4, may isang katawan at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ito ang inintroduce ng salita ng Diyos. Isa lang ang Panginoon, isang pananampalataya, isa ang bautismo, mga requirement nito ng Diyos. Isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. Purihin ng Diyos. Verse 7, datapot ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. So lahat tayo binigyan, ano? Verse 8, kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag. So yung captivity, he brought it, dinala niya hanggang sa langit. Kaya yung mga nabihag ng mga religion, denomination, maling katuruan, dinala na ni Jesus ito. Kaya ipinahayag niya ang kanyang mga banal na salita upang lubos tayong maging malaya. At nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Verse 9, ngayon ito, umakyat siya. Ano ito?
kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Nangaral sa mga souls in prison, ano? Verse 10, at bumaba siya, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. So si Jesus ang tinutukoy. Verse 11, nung umakyat siya, may magpapatuloy ng lahat ng ginawa niya, no? Ang sabi, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. So merong mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y evangelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. Gusto kong basahin uli naman sa English itong ibinigay niyang isa, verse 12. Ang limang ito na opisina o na binigay niyang gift sa mga tao, ang layunin nito ay ito sa verse 12. Ano? It is for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse 13. Ito yung pinaka-goal nito. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Para malaman natin, maunawaan natin, no? Yung anak ng Diyos. Unto a perfect man. Yung katawan ng Panginoon. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayong magsiupo, mga kapatid. Natatandaan nyo ba yung binasa ni Brother Mon kanina? Natatandaan nyo yung binasa ni Brother Mon? So yung binasa niya kanina, yung 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Sabi ng verse 1, having therefore these promises, may mga pangako ang Diyos sa atin. Kasi ang mundo, bagsak. No? Bagsak sa, hindi, meron namang mayayaman na hindi naman totally bagsak yung mga tao sa mga mayayaman na, kasi yung kayamanan ng tinitingnan eh. No? Bagsak sa immoralidad, bagsak sa kasalanan. Hindi rin natin masasabing matagumpay ang mundo kasi marami ring mahirap, marami ring may problema, maraming may sakit, di ba? So bagsak pa rin. Hindi naman ganito ginawa ng Diyos ito eh, no? Sabi niya, having therefore these promises, sabi niya, dearly beloved, sabi niya, let us cleanse ourselves. Linisin natin ang ating mga sarili, sabi niya, from all filthiness of the flesh. Ang mga karumihan ng laman, no? And spirit, sabi niya, perfecting holiness in the fear of God. Merong perfecting holiness, no? Perfecting. So yung pamagat nito, sabi nga ni Brother Branham, na-preach na itong mga iba. Dalawang beses niyang pinreach ito eh. No? 1956 and 1957. Imperfection. Ito yung pinakamataas na requirement sa mananampalataya sa panahon na ito bago mag-rapture. Naniniwala ako na ang hindi makapapasok dito sa perfection na inihanda at nire-require ng Panginoon sa atin, they will never participate in the rapture. So that's why He is requiring this. Why? Because God is perfect. No? Yung perfect na Diyos na ito, nagre-require siya ng perfection. Kaya sabi niya, linisin yung mga laman natin, yung mga puso, yung mga isip, yung mga mata, buong katawan natin. Sabi niya, iaalay natin sa Diyos. No? Lahat ng ginawa ng Diyos, perfect. No?
Pero kung titingnan natin ngayon, wala. Kahit yung sarili natin, hindi mo, perfect na kaya ako? Sasabihin pa natin sa sarili na. Pero merong mga lumakad, no? Na umabot dun sa kalooban ng Diyos. O Enoch, walk with God. So, you cannot walk with God without being perfected. No? Ngayon, ang kalagayan natin ngayon sa sanlibutan na ito, no? Wala tayo dun sa kalagayan na ganun. So, ang Diyos, sagana siya sa pagmamahal, sagana siya sa biyaya, no? Even His only begotten Son, He gave it to us. Para lang tayo makapasok sa ganito na kalagayan. No? Ang lahat ng ginawa ng Diyos, naniniwala ako na perfect. Maging sa langit. Maging sa langit, no? Maging yung mga angels. Di ba? Naniniwala kayo na perfect yung mga angels? Angels are perfect. Pero, wag mong sirain yung perfection. No? Kung perfect ang ginawa ng Diyos, wag mong sirain. Perfect na nga eh. But there is something wrong, no? Pag pumasok sa puso, pag pumasok sa isang kahit angel, ang isang mali na kontra sa Diyos, mawawala. Hindi ka na magiging perfect. See, they are perfect, they don't even die. No? Even kahit na nandun sila sa spirit realm, wala silang problema. No? Ang kasama nila, Diyos. Pero nung i-exalt ni Satan ang kanyang sarili, Lucifer, no? Si Lucifer, sa Book of Ezekiel, nung i-exalt na ni Satan, ni Lucifer, ang kanyang sarili, gusto niyang lampasan pa yung Diyos. No? Doon na siya bumagsak. Kung kailan niya gustong itaas yung sarili, doon naman siya bumabagsak. At kung yung tao, kung kailan niya gustong ma-attain yung mataas nang wala ang guidance ng Diyos, doon naman siya bumabagsak. Napapalayo sa Diyos. So God's creation are all perfect. The big problem, there is one. No? There is one who is not a creator but a perverter. So, hindi na nga siya makapag-create. Ang na-create na magaganda, gusto pa niyang sirain. No? Marami, sabi ng ating kapatid. Kaya, dahil mahal niya yung tao, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Paborito ito ng marami. No? Paborito ito ng mga denomination. Mahal na mahal tayo ng Diyos. So, nakafocus lang sila doon sa pagmamahal. Doon sa requirement, hindi na. No? Yung for whosoever believeth in Him, hindi na. Di ba mahal na mahal tayo ng Diyos? For God so loved the world. Oh, yun na pa. Mahal tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. The same. The same. Where that perverted mind of those Pharisees, nung sinabi ni Jesus Christ, when you see, sabi niya, makita ninyo yung maninira na nakasulat doon sa Book of Daniel, sabi niya, kayo ay magsitakas sa mga bundok ng Judea, sabi niya. Pero yung mga religious na priest, mga Pharisees, anong sabi nila? Hindi. Magpunta tayo sa templo, magdasal tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Religious pa yung mali. Sinabi na ng Panginoon na magsitakas kayo sa mga bundok ng Judea. Tandaan natin, buhay ang Panginoon nung sinasabi niya ito. Siyang nagsasalita. Pero hindi sila nakinig dun sa sinabi niya. No? Mas pinakinggan nila yung tao. Yung mga Pharisees, mas pinakinggan nila na magsitungo dun sa bahay, sa templo, dun tayo magdasal. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pero alam natin kung ano ang nangyari sa kanila doon. No? Kinain yung mga anak nila,
kinulong sila ni General Titus, walang nang makalabas kahit isa. Kinain yung mga anak. Biro mo yung mga anak niyong ganyan, iluluto. Pagsasalu-saluhan nilang kakainin. Biro mo yun? Nung wala na silang makain, una, mga bark ng puno, babakbakin, iluluto, kakainin. No? Paano katatagal dun sa mga ganon? Matatakaw sa karne yung mga yan. Di ba? Ngayon, anong ginawa? Yung mga anak naman, palitan. Bukas yung anak mo, iluluto natin. Oh. Sa susunod, ikaw naman, yung anak mo naman ang iluluto natin bukas. See? Hanggang sa tumagal, walang nakalabas doon kahit isa. Pinatay lahat sila ni General Titus. Yung mga nabuhay, pinatay lahat. Kaya umagos yung dugo doon sa templo, sabi. So mga kapatid, kaya yung pag-iingat natin, ganun na lang. Nagre-require ang Diyos ng perfection. No? Nagsugo siya ng mga manggagawa. At ang mga manggagawang ito ang gagamitin. Pagka sinabi na ng Panginoon, no, kailangan may tamang unawa tayo. No? Actually, may tamang unawa yung mga Pharisees nung time na yun. No? Mali lang yung application. No? Paano silang tama? Ang sabi kasi ng Diyos sa Chronicles, Book of Chronicles, ilalagay ng Diyos yung pangalan niya doon sa templo. No? Ang iniisip nila, hindi na sila umalis doon sa templo. Na lagi na lang nandoon sa templo yung pangalan ng Diyos. Dumating na si Jesus, yung pangalan ng Diyos, ipinahayag ko yung pangalan na iyong ibinigay sa akin, sabi niya. Kasi tumitingin lagi sila sa templo. Dumating ang Panginoon, tumitingin sila sa templo, hindi sila tumitingin sa Panginoon. No? Kaya doon ang focus. That's why you don't have to put your confidence into a man or into a temple. Doon sa building. Trust in the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Love Him. Love God like that. No? So ngayon, God is requiring again because He wants to save us. Dati, sabi nga sa message, yung perfect, sabi niya, tulad ito ng circle, sabi niya. Bilog, walang patid. No? It is like from eternity to eternity. Kaya lang nagkaroon ng putol. Pinutol ni Satan. So pinutol niya ni Satan yung ating connection sa Diyos. Sa pagiging eternal. Dapat eternal tayo eh. Katulad ng mga angel na hindi bumagsak. Hindi naman tayo lubos na masisi, kaya binigyan tayo ng chance ng Diyos. Ibinigay niya ang Panginoong Hesus para makabalik tayo sa perfection. No? Kasi, dinadaya tayo ni Satan. Kaya yung exhortation, napakaganda. Maraming sabi ng prophet, marami raw yung nag-message na mga preachers na ganito. No, basta i-message lang without any impact. No? Message lang. Sabi nga ni Sister Baby sa akin kagabi, parang galit ka dun sa pagsishare mo kagabi. Sabi sa akin, hindi ko man naisip na parang galit yung boses ko eh. Sabi ko, alam mo pagka meron akong pinagdidiinan, sabi ko, malakas yung boses ko dahil gusto ko tumanim sa puso natin. Pero hindi ibig sabihin galit ako. Sabi ko, sasabihin ko ba sa inyo, ay kailangan ma-perfect kayo mga kapatid. Diyan lang kayo ha. Ay, hindi ganun yung hindi ganun yung no? Maaaring may nasasaktan ang damdamin, ano? Pero hindi ko intensyon na saktan yung damdamin nyo kasi bilang kapatid, no? Anong gusto nyo? Haplos-haplosin kayo. Tapos, hindi bale, okay lang yan. Kung hindi mo naman matanggap, sa impyerno ka na lang. Ganun ka lang ba sasabihin ko sa inyo? Idinidiin natin na gusto natin maligtas ang lahat. No? Kahit sa akin, hindi ko sinasabi na akong pagtiwalaan nyo. Yung sinasabi ng Panginoong Hesus ang pagtiwalaan ninyo.
kung nagkamali ako, sabi nga ni Paul, follow me as I follow Christ. Kung hindi ko na sinusunod, sabi, yun ang ibig sabihin ni Paul. Kung hindi na sinusunod ni Paul, susunod ka pa rin kay Paul. Oh. Tingnan ninyo, nung nagturo ng bautismo si Paul, anong itinuro niyang bautismo? In the name of the Lord Jesus Christ. Samantalang nabautismohan na sila sa pangalan sa water baptism. Mga Baptist, di ba? Pero they have their humble heart. Yun ang pinakamagandang makita. No, meron silang mapagpakumbabang puso. Ay, hindi man namin narinig na may Espiritu Santo. Hindi man namin alam na merong Espiritu Santong dumadating sa natatanggap yung isang mananampalataya. Nag-isip si Paul. Kung gano'n, saan kayo nabautismuhan? Sa bautismo ni Juan. Nagbabautismo si Juan sa tubig para magsisi kayo. Sabi. Yung nagsisi kayo, hindi pa naman napatawad kasi wala namang pangalan doon. Kailangan magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus Christ. Pinaniniwalaan si Jesus Christ. Meron bang? Paul, hindi na kailangan yan. Bakit? Kung naniniwala naman ako sa kanya, kailangan pa ba akong lulubog na naman sa tubig? Pero kailangan. Hindi sila nagsalita ng gano'n. Walang reasoning. No? Bakit? Meron silang mapagpakumbabang puso. Yung mga Baptist ngayon, mga kapatid, hindi mo makikita yung gano'n. No? Actually, hindi lang Baptist, no? Marami. So, sabi niya, you've heard, sabi ng prophet, you've heard different messages. How this perfection is being presented. No? Kung paano nila pinipresent. So, ibig sabihin, mga preachers. Sabi niya, so many preachers and messengers focus on the perfection of their flesh. Yung pala ang ipinipresent. Huwag kang mambababae, ha? Huwag kang magsusugal. Huwag kang maglalasing. Puro ganito yung utos. Oo nga naman. Sabi, magmula nung na-born again ako, naalis na yung pagmumura ko, naalis na yung paglalasing ko, hindi na ako nang bababae, hindi na ako nagaganito-ganito. So sa flesh, kailangan yon, no? Kailangan yon. Kailangan yon. Pero ang sabi ng prophet, sabi niya, kailangan ma-perfect muna kayo sa pananampalataya nyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At yung mga bagay na yon, lalakip lang yun sa atin kasi born again ka, ligtas ka. Kaya lalakip yung, hindi na ako dapat maglasing. Ayaw ng Panginoon yun. Bawal sa Biblia yun eh. Hindi, bawal pala yung mag-chicks. But everything of this, they are only perverted by Satan. Pinervert lang ito ni Satan. Kaya sabi ng prophet, gusto kong basahin yung, sabi niya, if a man takes to himself a wife, sabi niya, a woman, and she becomes his wife, and they live together as husband and wife for 50 years, they're just as clean, as pure, and unadulterated, sabi niya, as if they had never knew one another. So yung pagmamahalan, gano'n. That's God's program. Yun ang programa ng Diyos sa isang mag-asawa, sa lalaki at babae. Kahit umabot pa sila ng 50 years, nagmamahalan sila, malinis ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang buhay. No? But for the man or a woman to go and live with another man or woman, that perverts, sabi niya, makes illegitimate children born. Sabi niya, magiging illegitimate kung iba. Ano? Kasi mangangaliwa yung lalaki o kaya yung babae mangangaliwa. Hindi yun. Sabi niya, perverted yun. No? But if they live together in that perfect harmony, that's God's way. Yung harmony, yung may kaayusan ang kanilang pagsasama na mag-asawa, yun yung way na gusto ng Diyos. Nagmamahalan sila. Tapat yung lalaki, tapat yung babae. No? Tapos sabi niya, that's God's way. But Satan, ito na, but Satan comes around and puts lust
in the man. Put lust in the man or woman. Sabi niya, sa lalaki o sa babae. Maglalagay siya ng lust sa isip. No? And they live contrary to those marriage vows. Sabi niya, mag-iiba yung kanila, yung vow nila, nung ikasal sila na, mamahalin mo ng till death do us part, for poor or rich. Sabi niya, naku, nakalimutan yun. Nawala. No? Bakit? Satan took it. No? Sabi niya, that's perverting. It's the very same sexual affair but it's perverted. Sabi niya. So that's what Satan does with God's correcting. That's what Satan, sabi niya, does, ginagawa ni Satan, does with God's correcting. He perverts it. Pine-pervert lang niya. Paminsan-minsan lang naman eh. Kung nakita mo yung chicks, okay lang. Once naman eh, wala naman yung, o yung babae, ganun din. Wala naman yung lalaki, tingnan mo na yung mga pogi. Sabi, no? Sabi ng Biblia, sabi ng prophet, that is a perversion of Satan dun sa God's program, God's provided way for the married couple. Pervert yun. Saan? Nakita natin, tingnan natin. Yung door nito, the eyes, the mind. Di ba? Pag nakita ng mata mo, kabig-habighani. Sabi, kata-kata-kata-ka. Sabi nung, napakaganda. Sabi nung napakapogi. Sabi naman nung babae. Yun ang mga nagiging pintuan para si Satan, no, makuha niya yung atensyon ng isang lalaki o ng isang babae, no? Na yun ay perverted, sabi niya. Ang gumawa nito, it's Satan. Wow, paano si Satan? It's from the Garden of Eden. 'Di ba? Sa Garden of Eden. Huwag niyo sabihin pangit yung serpent, ano? Yung serpent, poging-pogi yan. Kaya, yun ang ginamit niya. Pag ito yung ginamit ko, sabi. Nakita ni Satan. Kaya mga serpent, pogi. No? Serpentine, serpentines. Tumingin kayo sa buong mundo. Pati yung mga kainic seed, no? Yung mga serpent seed na babae, napakaganda. Hindi nyo ba nakikita? Mahilig, puro ganun. So sabi, that's what Satan is doing today with the real genuine. Sabi niya, real born again, no? Genuine born again, yung dinadaya pa rin. Kaya kanina sa exhortation, napakaganda. Ine-entice niya tayo para madaya. No? Ginagamit niya yung mga magagandang bagay, ginagamit niya yung magagandang pananalita, ginagamit niya ang babae, gagamitin sa lalaki. Yung lalaki, gagamitin sa babae. No? Ganon. Ang ginagawa ni Satan. Para maging aware tayo, kailangan, laging nasa isip mo yung Diyos. Sabi nga kanina, kung addict ka na rin lang, gusto mong maging addict, no? Maging addict ka na sa salita ng Diyos. Kung addict ka, mayroong mamaya, kailangan, nandun ako. Hindi pwedeng hindi ako pumunta doon. Addict ka eh. May pot session ng Webes. Ang word ang natin. No? Hindi ka makakapag-participate sa pot session. Kasi, wala ka eh. Word, yung tandaan natin, addict ka kasi sa word, hindi sa opium, hindi sa shabu. Baka iniisip nyo naman, pag sinabing addict, shabu na kagad. No? Ilalagot ko kayo kay bato, pagka ganyan. So, ganon. Sabi niya, to the real message of God, He perverts it. Pine-pervert niya yung real message of God ni Satan, ha? Make something else, sabi niya, makes it appear to be something, sabi niya, that is not. Pinalilitaw niyang maganda yung isang bagay na hindi naman yun.
Pinalilitaw niyang isang maganda yung isang babae. Pero punasin mo yung ano. Oh. Sabi niya, punasan mo. Naku, sabi. Alam nyo, merong isang mayaman na ano sa Bible, ano? Merong isang mayaman, pinakasalan niya yung isang babae na talagang fully dressed siya, mukhang batang-bata, maganda, no? Ang malaking problema, nung gabi na, natural. Yung lalaki, ganun yung, at saka sisiping sila sa kama. Nung inalis na po kamo yung ano niya, yung ano niya sa mukha, nagulat siya. Hindi ko akalain na matanda ka na pala, sabi niya. Dinivorce niya. Oh, yun no? So mga kapatid, sabi nga ng prophet, kasi nababanggit lang itong mga ganito, no? They say, I am too hard on women. Sabi niya, pati sa mga preachers, sabi niya. But the Bible says, for them, kung sa mga babae, not to speak in church. No? Not to speak yung ganito, no? Yung, no? Kasi hindi naman Bible sharing ito eh. Kung Bible sharing, pwede. No? The Bible forbids them to speak in tongues or anything in the church. I have to stay with the word. Sabi niya. So, ganun yung nire-requires. No? Ganun yung sinasabi ng message. 1956, basahin nyo. Tsaka 1957, basahin niyo. God requires perfection. Kailangan lagi daw yun ay nasa isip natin. Kaya pag dumadating yung mga temptation ng kalaban, no? Ay, naku, gusto ng Diyos, perfect akong haharap sa Kanya. Gusto ng Diyos, malinis akong haharap sa Kanya. Ganon daw yung lagi nating isipin. Sabi niya, walang makakaharap sa presence ng Diyos, sabi niya. Kung puro kapintasan yung isang haharap sa Kanya. And there's nothing just part way can go to the presence of God. It must be perfect. Sabi niya, kahit na yung worship, sabi niya, kung tinatanggap natin o naniniwala tayo, ang presence ng Diyos ay nasa sa worship na ito, sa fellowship na ganito, lagi mong isipin na perfect yung handog mo sa Panginoon. Yung sarili mo, no? Malinis yung sarili mo. Kaya sabi nga kanina ng ating kapatid sa exhortation, kailangan talaga malinis ang bawat isa na lalapit sa Panginoon. No? Pumapasok sa isip natin yung mga karumihan, dinadaya tayo. Doon pa lang, resist the devil, and the devil will flee. No? Maraming may nagtuturo, sabi niya, na nagsasalita na kundi sa akin, narinig na tayo, no? Kundi sa akin, hindi nyo maintindihan. Kundi sa akin, pinagsikapan ko ito. Sabi daw ng Biblia, sabi ng prophet, no? For we are saved by grace, through faith, and not of yourselves, sabi niya. It is the gift of God. So, hindi pwedeng magmalaki yung tao na, kung halimbawa ako, nagsasalita ako dito, may tumanggap, may naniwala, o kundi sa akin, kundi ako nag-preach doon. Hindi niya maintindihan, hindi siya tatanggap. Yun ang pinakamali. Mali. No? Tumanggap yan dahil sa tinawag siya ng Diyos. No? Sabi niya, not of works, lest any man should boast. Amen. Hindi dahil sa gumawa ka ng ganon, no? Nangaral ka, ipagmamalaki mo na. Saan po ba kayo, sabi niya, pastor po kayo? Oo, pastor ako dun sa Sabi niya, ako yung nagpapastor doon. Yung kung magmalaki sa pagiging pastor. Sabi nga nung dati kong kasama dito nag-a-attend dito. Pastor, sabi niya sa akin, sa mga kami. Dahil pumunta ako sa flight line, sa mga eroplano. Pastor, sabi niya,
Ay, hindi ako pastor pa, brother. Ay, kung ganun, talo kita. Ako, pastor na. Oh, praise God. Kung pastor ka, salamat naman. No? Kasi sa akin, mahirap yung pastor eh. No? Now, for perfection. Perfection only comes from, you can only be perfected, no? Through God's perfect word. And perfect message. Kapag mali yung turo, yung maling turo, yung wrong teaching, it can never perfect you. No? Hindi niya pwedeng ma-perfect yung isang tao, ang pananampalataya niya, kung mali yung turo. No? Bagamat, pag bumasa ka ng Biblia, nakasulat, but there should be a right understanding about it. Hindi po pwede na word by word, no? Tsaka yung fulfillment, kung kailan yung pagganap. Kapag sinabi ng Panginoong Yesus na, go ye therefore into all the world and baptizing them, sabi niya, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, it is written. That is correct. No? Hindi natin pwedeng i-deny na mali yun. It's correct. But understanding. Amen. Kung yung understanding mali, sinabi ni Jesus eh. No? Kailangan makuha mo yung complete thought na sinasabi ni Jesus ngayon. Kaya kailangan pumasok ka sa mind ni Jesus. Pag kami sinasabi siyang ganun, bakit merong baptism ng Acts 2:38 ng Father in Jesus Christ's name? No? Ano ito? Pag nakuha mo yung lahat ng nakapagitan mula Matthew 28:19 hanggang sa Acts 2:38 may nakapagitan, ano ba ang ibig sabihin ni Jesus dito? Pag nakuha mo yung complete thought, no? Satan can never pervert it. He cannot deceive you. Kaya kailangan makuha natin ang mga bagay na ito. Pag may binanggit ang prophet na dalawa, bakit dual lang statement ni Brother Branham? Kaya nagkakagulo yung mga walang unawa eh. No? See, tingnan niyo how Satan, how subtle he is to pervert the mind. Mga preachers yan. But what they lack now? Lowliness, sabi niya. Humbleness. Once na nawala ang humbleness sa isang tao, sa isang mananampalataya, especially preachers, God cannot reveal anymore. No, it will stop there. Sabi nga ni Brother Mon kanina, hindi naman inaalis yung mga naintindihan na eh. But you will never grow again. It stopped already. God cannot use you anymore on higher revelations. Pwede pang iniisip mo, ginagamit ka pa niya doon sa mga naintindihan mo. Kung saan ka lang umabot, doon sa measure na yan. Don't stop. Don't stop. No, mga kapatid. Kailangan magkaroon tayo ng perfect revelation, perfect faith, perfect life. Mataas masyado. Brother, wait, sobra naman yata taas naman. No? It's not me. It's God. It's God who requires. No? Because He wants you to take you in His presence. He's a perfect God, a holy God. No? So, without holiness, you cannot go to the presence of God. Without being perfected, you will never meet God. Ito yung itinuturo natin. Kahit ako, kailangan ko ito eh. Kaya hindi ako pwedeng maging mataas sa inyo na, ay, si Brother Boy, Hindi, mga kapatid. Ayokong manakit ng kapatid, no? Kaya lang, judge yourself. Examine yourself, sabi ni Paul, no? Tingnan natin ang sarili natin para pagharap natin sa Panginoon, karapat dapat tayo. Kung ang turo mali, mga kapatid, magsiuwi na tayo. Hindi na kailangan magsiupo ng ganito. Hindi. Kaya lang, merong perfect word, perfect message. This came from the word of the prophet. No? Sabi niya, and the church would become perfect. Sabi niya,
para magkaroon daw tayo ng perfect revelation, perfect understanding, so that this perfect word would be manifested perfectly to the church. Yung perfect word, magkakaroon ka ng perfect faith, you will manifest, no? The church will manifest, no? This perfect, the church will be perfected. Sabi niya, sa pamamagitan ng perfect word, perfect faith, perfect message. So, ganun yung ibig ng Panginoon sa atin. And the church would become perfect. Sabi niya, ang salvation natin ngayon is a combination of faith, and perfect work. So, yung pagsamba natin, hindi lang tayo sasamba na, hallelujah, hallelujah, sayaw sa talon ng talon. Paglabas, wala na yung hallelujah, no? No? So it's not the body of flesh, sabi ng prophet, that is being perfected because it was shapen in iniquity. You cannot make this flesh perfect. No? Kaya may battle, sabi nga kanina, ano? May battle lagi dito, gusto ng laman, papunta ng kamatayan. Gusto naman ng spirit, papunta ng buhay na walang hanggan. So, labanan ito. Inside, sabi niya, 2 dogs, sabi niya. 1 white, 1 black, sabi niya. Every time fighting, sabi niya. Oh, every time fighting, these 2 dogs. Oh, who is winning? Sabi niya. If black dog eat more, win. Sabi niya. If white dog eat more, win. Sabi niya. Labanan daw lagi ito ng dalawa na nasa loob. O, ilagay natin. Kung ang pinakakain mo lagi, si Satan, yung evil spirit win. You do evil things. Pero pag pinakakain mong lagi, yung Holy Ghost, Spirit, yung His Spirit, pinakakain ng Holy Ghost, mananalo siya, no? Gagawin mo yung gusto ng Diyos. So, ganun, mga kapatid. So, everything is being perverted only, no? And God is bringing us again to perfection. We are in the process now. Nasa proseso tayo ng perfection. Hindi ko sinasabing, praise God, kung perfect na tayo. Praise God. So, nawa, dumating ng Panginoon mamaya kung perfect na. Or, habang may message na ganito, dumating ang Panginoon, nasa perfect tayong kalagayan. So, praise God. No? Huwag niyong, baka maiwan yung, may maiwan dyan, no? Now, in the Garden of Eden, sabi niya, God had Adam and Eve, and they sinned and transgressed, sabi niya, the law of God by disobedience. So, disobedience is the transgression of the law. Yung pagdi-disobey nila. Kung walang utos yung Diyos na, huwag niyong kakainin, yung bunga ng punong kahoy na malalaman niyo yung mabuti at masama. Kung walang utos na ganon, wala silang pwedeng pwede, kainin mo na, kasi wala namang utos eh. Wala kang i-disobey. Kaya lang may utos. Kaya ngayon, yun ang kanilang dinisobey, yung utos na yun. And the law of God, Him being holy, unadulterated, sabi niya, and no spot of unholiness. No? Anyone cannot stand in the presence of God. Kung walang holiness, no, kailangan unadulterated, holy, ang haharap sa Kanya. So if sin came in the world by transgression, then sin must be dealt according to the law of God. Kaya, sabi, before the sinner can ever stand in the presence of God, sabi niya, if there is no law, then there is no justice. There is no punishment. Wala naman eh. Ba't kailangan mo yung justice? Wala namang law. Kailan isineserve yung justice? When there is disobedience. No? So, but justice requires a law, sabi niya. Now, by the law, no flesh is saved. The law cannot save us. Yung law, sabi niya,
The law cannot save you. The law was just the thing that put us in jail. Yan ang sabi ng prophet. Yung law daw ang maglalagay sa atin sa kulungan. And it has no redeeming power. Yan ang problema. Yung law walang redeeming power. Hindi ka pwedeng i-redeem ng law. Ang redeeming power lang ay ang blood ng Panginoong Hesus. No? The law only show us that we are sinners and condemned. So yung law, pag sinabing thou shalt not commit adultery, sabi, you committed, there is law, punishment. Para bang yung stoplight, sabi niya, ba't nilagay yung stoplight? Para suminto ka, pag nag-red, pag nag-green, mag-go ka, pag nagpa-plus warning, nandun na, pag nakita mo yan, kaya nga dahil mataas yung penalty, 6,000 yata yung nag-beating the light, di ba? Edi pagka red, sabi na niya, phew, sabi mo, sabi nung ano ngayon, no? Kamahal ng picture na yan, no? Pumunta ka dun sa 20 real lang, ilang kopya na, pero yun, 3 kopya, 6,000, sabi niya. Tapos, pag hindi mo binayaran kagad dyan, hindi mo tinubos kagad dyan, may tubo pa. Ganyan yung pulis ngayon dito, ang batas. Di ba? Wrong parking. Sabi nga, bakit ako na wrong parking? Magkano yung wrong parking ngayon? 500 na yata. 500? Pero mo yan, 500. Nagparada ka lang. No? Bakit? You violated ano? No? So, ganun mga kapatid. Pagka nag-violate ka, there's a punishment. Paano ngayon kung nag-violate ka sa... Hindi naman kailangan yung born again na yan. You are violating the law of God. The order of God. Sabi na ng Panginoon na pumunta ka ng langit pagka born again ka. Pag ayaw mo, you are violating. But the punishment is death. No, the penalty is death. Yan ang Kaya ibinigay yung law, ibinigay, Kaya sabi niya, pagka naturuan ka naman ng law, sabi ng Galatians, no? Yung schoolmaster natin, yung law. Pagka naturuan ka niya, wala ka na doon sa under the law, under the schoolmaster. You are under the grace. Alam mo na kaya hindi ka gumagawa paano nila i-apply sa iyo kung wala ka namang ginagawang mali? Mag-violate ka doon sa law nila. Under ka ng law nila. No? That's what the law is to do. Sabi niya, it brings condemnation to show you are wrong. Yun ang law. Para ipakita ng law na mali ka. Pero ang lahat ng ito, these are only perverted by Satan. Yung tama, pinervert ni Satan. No? Yung wag kang bababae, gumawa, pinervert lang ni Satan. No? The law could only prosecute the sinner. Natural naman. Alam nga namang wala kang kasalanan. Dadalhin ka sa Court of Justice tapos ipo-prosecute ka, wala ka namang kasalanan. Yung sinner, ipo-prosecute ngayon. Because he had overstepped the boundaries of grace and become a law-breaking citizen. Nag-break siya ng law So, kailangan humarap siya. Sabi ng prophet, he had overstepped the boundaries of grace and become a law-breaking citizen. Then he must be punished for breaking the law. Kaya tinuturo sa atin ito para makaalis tayo sa ilalim ng mga ito. Mapunta tayo dun sa papunta ng, kung sinusunod mo na yung sinabi ng Diyos, you are going to perfection. So ito yung sinasabi ng prophet para maalala natin, malaman natin kung paano ang tao ay nagkakasala at na-pervert yung isip ni Satan. No? Remember, every law has a penalty. And the penalty of transgressing God's law is death. Pagka yung law ng Diyos ang tinransgress mo o dinisobey mo, the penalty is death. Pagka ayaw nyo ng death, pumunta kayo kay Delima. No? Sa human rights doon sa Pilipinas. No?
Meron namang mga ano ngayon yun, no? Sabi na, extrajudicial killing. And the law projected death to human race. That is the penalty of breaking God's law. Yun daw ang penalty dahil disobey nila ang utos ng Diyos. Adam and Eve, by their transgression, every one of us fell victim. Naging biktima tayo ng kanilang kasalanan. O hindi naman tayo yung kumain doon sa tree of knowledge of good and evil eh. Di ba? Hindi naman tayo sila. Kaya lang, nagmula tayong lahat sa kanila. Down the line, sabi niya, hanggang sa fourth generation, ang sumpa. Hindi naman tumitigil hanggang sa generation ngayon. Tuloy-tuloy yung sumpa. Hindi tumigil eh. Pero pagka sumunod ka sa utos ng Diyos, cut ang sumpa. Kaya pagka yung sa atin, sa inyo, Brother Mon, sa inyo, sa ating lahat, the curse is cut. No? Bakit? Nagsimula kang sumunod sa sinabi ng Diyos, sa utos ng Diyos, kaya naputol yung sumpa. Ngayon, lahat ng hindi pa sumunod doon sa sinabi ng Panginoong Jesus, the curse is still there. Nandoon pa rin yung sumpa. No? And there's no way, sabi niya, or remedy, no? Or remedy that we could ever stand in the presence of God. Again, sabi niya, except sin be dealt with. Kailangan, may ayos muna ito. No? Na mawala muna ang kamatayan. No? Paano naman mawawala ang kamatayan? There's only one, sabi niya. No one is worthy to open the book. In heaven, in earth, and beneath the earth. And I saw a lamb. Sabi niya. Merong lamb na bloody. Pero tingnan niya, it's a lion. No? So mga kapatid, tingnan niyo yung basahin natin, mga the breeds, yung mga napakasarap nito. No? And transgression to God with idols is up to the fourth generation. So God, in His great infinity and His great love, He will deal with the sin just to reconcile the sinner to his Maker, to His Creator. See? Ang Diyos na ang kikilos para lang tayo makabalik sa Creator natin. Kaya nga, for God so loved the world. Gustong-gusto. No? Kahit sino ba naman ang hindi magkakagusto doon sa for God so loved the world nito. Puro love lang ang gusto. Pero yung Diyos hindi nila love. No? Ang Diyos lang ang nag-love. Ang mga tao naman, mahal ko naman si Lord eh. Iba tayong sumunod, mahal mo pala. Di ba? Kung mahal mo, sumunod ka. No? Notice, sabi ng prophet, God said, the day you eat thereof, that day, thou shalt surely die. Sa araw na kainin mo yung bunga ng punong kahoy na malalaman mo yung mabuti at masama, tiyak na mamamatay ka. Iniisip siguro nung hindi namatay si Eva, hindi naman ako namatay. But spiritually, you are already dead. No? So there is no way to go back to God. No? Kailangan, yung walang makagawa ng paraan para makabalik uli yung tao, except God. No? But the very attributes of God, sabi niya, the Bible tells us that God is love. Ito, yung paborito ng mga marami, love. Magsarap nga naman yung love, no? Kaya lang, kung minsan, pati yung love, ginagamit na rin doon sa love others, sabi niya. Sabi niya, love thy neighbor. Minahal ngayon yung asawa ng neighbor. No, hindi ganun yung ibig sabihin ng love, no? That means love is the justice of God to save His creation. Yung love, sabi niya, that means love is the justice
of God to save His creation. Without love, there will be no salvation. Oh, for God so loved the world. Sabi, paborito. No? When God seen that His children had transgressed Adam and Eve, then His sovereign love stepped in to make a way. That's the love of God. Hindi sinabi ng Diyos na, buti pa nga mamatay na kayo. Pero yung sa atin, pagka nagkasala may gumawa ng kasalanan sa atin, mamatay ka na sana. Tamaan ka ng kulog. Ang dami lang sinabi natin, ano? Pero ngayon, hindi na. Dati yun, nung hindi pa tayo mananampalataya. So ngayon, wala nang nagsasabing gano'n, no? Patawarin ka ng Diyos. Narinig ko lagi yung si Sister Berot, yung nanay ni na Sister Milet. Ay, patawarin ka ng Diyos. Palaging yun ang ekspresyon niya, no? Kapag hindi sumusunod yung mga anak niya, patawarin ka ng Diyos. Biro nyo, ang gandang ekspresyon, no? So, and when that divine love is projected, sabi na, sovereign grace produces the object of His love. Oh, yung object ngayon, tayo, na ipoproduce din natin yung love. Mga kapatid. Kasi galing yun sa Diyos. No? Love. Sabi nga kanina, for the love of money is the root of evil. So meron din palang love doon. No? Akalain mo, meron din palang love. Pero yung love na yun, yung ba sa Diyos yung love na yun? Satan only perverted love. No? Mahalin mo yan. Sabi niya. Tingnan mo, sabi niya. Magpapagawa ka pa ng malaking kamalig. Sabi niya. Oh. Tapos lalagay mo lahat yun doon. Sabi niya. Huwag mong bibigyan yung kapitbahay mo. Sabi niya. Kasi, naiingit siya sa'yo. So, ganun mga kapatid. So, God caused a substitutionary death to take place in the Garden of Eden. Nagbigay ng substitute ang Diyos sa Garden of Eden. He substituted an innocent creature, a lamb, that no sin. Wala namang kasalanan yung mga hayop nga naman, ano? Yun ang ipinang-substitute ng Diyos sa Garden of Eden. He required blood, the innocent blood of these animals, no, to cover the sins. It's only a covering of the sin. No? Bakit? Lumabag sila sa Diyos, no? It went to work and to die in the stead of the guilty sinner. Sa halip na yung sinner ang mamatay, no? Yung innocent animal, yung innocent lamb, yun ang pinapatay. Wala namang kasalanan, no? Kung makasalanan yan, hindi rin pwede. Kaya lang walang kasalanan yung hayop, no? Yung nagkasala si Eve at saka si Adan, no? Na dapat sila yung mamatay. Pero hindi. Dahil doon sa dugo ng hayop na inosenteng ito, natatakpan yung kasalanan nila. That's the love of God. No? And it was a lamb slain to hold the life of the sinner. Kaya nananatiling buhay, hindi pinupuksa ng Diyos yung makasalanan dahil doon sa blood of the lamb. Nako-cover yung kasalanan. No? So all through the Old Testament, they offered the blood of lambs and goats, sheep, bulls, and heifers, a substitutionary death. Substitute lang yun. No? Yung mga iyon. So kung substitute, there is a reality. No? If those are shadow, merong realidad. No? But in the great economy, sabi ng prophet, in the great economy of God, there was back in His mind, doon sa likod ng kanyang kaisipan, sabi niya, His mind, the real object is coming. The real object is coming. Who is that real object? The Lamb, the Lord Jesus Christ. No? Yun ang darating. Instead of the animals, no? Instead of the goats, instead of the lambs, no?
the real human lamb, the Lord Jesus Christ, is coming to sacrifice His life for us, not only for covering the sins, no, but washing our sins. So, wala nang makita yung Diyos ngayon because it was wiped out, it was cleansed. Wala siyang makita ngayon. But the blood of that innocent man, sinless, Jesus Christ, yun ang sinacrifice ng Diyos sa atin, mga kapatid. Pagkatapos, magpapatumpik-tumpik lang tayo ng ganito. Sayang naman yung dugo ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Tapos, hindi pa tayo papasok doon sa perfection. Hindi tayo papasok doon sa mararapture tayo. Huwag naman. No? Minahal tayo ng Diyos, mahal na mahal tayo ng Diyos. No? Yung pagmamahal pa lang nga sa boyfriend, sa girlfriend, sa asawa, no? Sa asawang lalaki, sa asawang babae. Kung minsan, hindi ka na, kahit pagbawalan ka ng nanay at tatay mo, mahal na mahal ko siya, hindi. Anong magagawa ko? Yun ang nalagay sa puso ko eh. Wala na. Mahal ko siya. Pag hindi ko siya nakikita, para akong mamamatay. Eh yung si Jesus Christ, paano? No? Hindi naman inaalis yung pagmamahal na gano'n eh. No? Yung Peleu-love yan eh. Hindi naman inaalis yun. Pero paano naman si Jesus? No? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. For whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. No? Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Mahalin natin siya. Paano mo may bibigay yung pagmamahal mo sa Panginoon? Sundin mo lang yung sinabi ni Jesus. Yun ay ebidensya na mahal mo siya. Ebidensya na mahal mo ang Diyos, mga kapatid. Pagka dinidisobey natin, no? That means meron kang hindi buo yung pagmamahal mo sa Kanya. So, and those lambs, goats, etc. were all shadows of the real object that was to come. His only begotten Son. Those shadows are only the negative side of the real object, sabi niya. Parang negative lang yun, sabi niya, na hindi mo makita yung tunay. Para bang yung sa picture, no? Noon may mga negative pa eh. Buti nga ngayon, meron lang, click ka na lang sa mga, titingnan mo na kagad, no? No? Hindi sa film, hindi mo makita yung realidad doon, no, sa negative. Makikita mo lang yung realidad pagka ito'y na-develop na. Ay, ganito pala yung doon. Nakuha pala doon sa likod si ano. Nandun pala siya sa ano. May bulaklak pala dito. Doon mo lang makikita yung realidad. No? Pero doon sa film, hindi. Kasi shadow lang yun. No? Kaya si Jesus Christ, no, itinuturo ng mga shadows na yun, mga bulls, animals, no, ay ang realidad, which the reality, no, which is Jesus Christ, no. They only point those animals, no, the sacrificial na ito. They only point and speak of the things that happened in Calvary. Pinapakita lang niya yun, mga ano. For a picture of this, sabi ni Paul sa Hebrew 10, for the law having a shadow of good things to come. So ito yung nangusap na si Paul tungkol sa law. For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the thing can never, these sacrifices which were offered continually make the comer unto perfect. Hindi daw mape-perfect yung nag-o-offer ng animals na yun sa Old Testament. They cannot be perfected. No? Remember, the word is the truth. So if I bring it from the word, sabi ng prophet, then I'll not be guilty because it's the word. Kaya minsan sinasabi, wala akong kasalanan pagka hindi kayo na-rapture kasi hindi ko kayo tinuturuan ng sa sarili ko lang, no? Ang itinuturo natin ay salita ng Diyos. So, I'll not be guilty because it is the word of God. And God is responsible for His word. Paano? Pagka nangako yung Diyos, no?
at hindi tinupad ng Diyos, liable yung Diyos. Pero hindi. Tinutupad niya yung pangako niya. Pag sinabi niyang hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan hanggang sa katapusan ng sanlibutan, believe it. Amen. Pagka laging nasa sa iyo yung Panginoon, naiisip mo siya, He is with you. Naiisip mo siya, lagi siyang, Panginoon, wag mo po akong pababayaan. Lagi mong kinakausap yung Diyos kahit na anong ginagawa mo. No? Pero pagka lumabas ka na sa church, lumabas ka na dito sa building na ito, paglabas, saan tayo mamaya? Sabi nung mga kasama ko dati, sa Ramada tayo. Tigi-tigisa lang. Sabi niya, tigi-tigisa lang daw ng beer. Oh, parang pagka nakaisa na, parang bitin naman yata yung isa. Sabi, isa pa. Sabi niya. O, pagka nakadalawa na, lubusin na natin. Sabi niya. O, ayan. Hanggang 4, 5, 6. O, ayos na. Uwi na tayo. Sabi. See, tingnan niyo mga kapatid. No? So now, we see today, hindi tayo against sa, ito is a prophet. Now we see today, evangelists, pastors, they've got little peculiar act and some little emotions. If you don't notice, the entire congregation will take that spirit. Yan ang word of the prophet, hindi sa akin ito, no? Nakukuha yung spirit ng pastor. Kaya kung minsan, kung mabalasik yung pastor, mabalasik din yung mga miyembro. Kung debatero yung ano, no? Yung pastor, debatero din yung mga ano, no? Kung maamo naman, nagiging maamo rin yung mga mananampalataya dun sa ano. Kung boastful yung pastor, dun sa amin, pinakamataas yung aming revelation. Ay, ganun din yung mga mananampalataya. Wala nang tataas dun sa amin. Sabi, pataasan na ngayon. Walang mataas kundi yung Diyos, mga kapatid. So, yun ang sinasabi. Na-adapt daw yung spirit nung pastor o yung evangelist. No? Hindi ako against sa mga ganito, no, mga kapatid. Kaya lang, you investigate, no, examine everything. Walang exempted sa atin. Kahit na sino, kahit na ako, hindi ako exempted sa ganun. But for us, sabi niya, we want them to have the Spirit of God by His Word that produces truth. That produces truth to perfection. Kasi yun ang aim ng ano. Remember, those substituted animals is only a shadow of an image to come. A shadow introduces that there is an image making the shadow. Kung merong shadow, merong image talaga na nagpo-produce ng shadow. No? Oh. Kung merong mga substituted animals, merong realidad na iaalay na magpapatulo ng dugo. Merong realidad, sabi niya. Now, God, in the beginning, required perfection. In the beginning pa lang, sabi niya, nagre-require na ng perfection ng Diyos. Kaya in church, nire-require niya ng perfection. Jesus said, be ye perfect, like God in heaven is perfect. Sinabi ni Jesus yan, ano? Matthew chapter 5, verse 48, 47, 48. No? And the law having a shadow of good things to come could never make the worshiper perfect. Kung sa shadow lang. Kung sa shadow lang nananahan, hindi mape-perfect yung sinner. Sabi niya, yung worshiper, worship ka ng worship, nandun ka lang sa shadow. No? God requires perfect holiness. Binasa natin kanina. So, kung maliligtas ka, nire-require ka ng perfect holiness with fear in God. May pagkatakot sa Diyos. No? The law was only a pointer. No one under the law or keeping the laws, or under the shadows could be perfected. Wala. Once na may ginagawa ka, sinusunod kang law, you can never be perfected. Sabi, this was the message. Read the message. Baka sabihin niya, si brother mo, nanghuhula lang yata doon eh. Hindi ako ipinanganak na manghula. No?
Pinanganak ako, basahin lang at sabihin. No? If there is anything we can do to make ourselves perfect in the presence of God, then Christ did not have to die for us. Kung meron kang magagawang paraan para sa'yo, para maligtas, kung kaya mong iligtas yung sarili mo, huwag mo na pahalagahan yung pagkakapako ni Jesus sa krus. Sabi ng prophet. Pag sinasabi kong sabi ng prophet, hindi galing sa akin. Pag sinasabi ng mga prophet, thus saith the Lord, hindi galing sa prophet. Sinabi ng Diyos. No? Sabi ni Paul, sabi ni Moses, no, hindi galing sa akin. Sabi ni Moses, sabi ni Paul, sabi ni Brother Branham, hindi galing sa akin. No? Inuulit ko lang. Kinukuot ko lang yung sinasabi nila. Ha? O baka kasi, ba't gano'n? Baka hindi kayo maniwala sa akin eh. Pero pag sinasabi ko, galing sa Biblia, galing sa kay Jesus Christ, sabi ni Jesus ganito, kailangan ma-perfect kayo. Ay, hindi galing sa akin. Sinasabi ko lang, yung sinabi ni Jesus na kailangan ma-perfect tayo para maligtas tayo, makapasok, makalakip tayo sa rapture. No? Ilagay nyo yun sa isip nyo, mga kapatid. Baka kala nyo, ginawa, sinasarili-sarili ko lang itong gano'n. Hindi. Remember, no law keeping, no legalistic ideas. Pinagdidiinan ko kasi ito. Kung minsan nagiging legalistic tayo eh. Kung minsan meron tayong mga gusto yung law pa, no? Not of your own holiness. Hindi yung holy na ako. Kala mo. Pagka magdadasal yung mga tapos pupunta sa harap. Sabi nila, lalagay yung puting bilog dun sa dila. Katawan ni Kristo, sabi. Amen, sabi naman. Paglabas wala na yung katawan. No? So, sabi niya, not of your own holiness. Not quitting, sabi niya. Lying, sabi. Quit stealing. Quit smoking tobacco. Sabi. Still, you are lost. Without the blood of Jesus Christ, you are still lost. It will not make you perfect sa sarili mo. Nag-quit na ako ng Nag-quit na ako hindi na ako nagsisinungaling eh. Hindi na ako wala nang law. Hindi na ako nagiging legalistic sa Hindi daw yun, sabi niya. Not joining churches, rituals, ceremonies, baptism, orders of the church, reading creeds, saying prayers, all these things cannot make you perfect. You are still lost. You are still lost. Sabi niya. Kahit wala rito, ginawa mo na lahat ng mga There is no way within ourselves could merit one thing in the presence of God because we are sinners to start with. Sabi niya. Because we are sinners. Amen. Bakit? Pinagmamalaki yung gawa ng tao. No? Hindi na ako naglarasing, hindi na ako nagkakinto, hindi na ako puro ganito. Oh. Hindi na ako debatero, sabi niya. Oh. Wala yon, sabi niya. You are still lost. The Bible declares we are all born in sin, shaped in iniquity. So no one can atone for the other. Hindi ka pwedeng mag-alay o makapagligtas ng kahit sino. Hindi mo alay yung buhay mo, yung dugo mo. Oh, ialay ko yung dugo ko sa inyong lahat. Patutuluyin ko yung dugo ko para maligtas kayo. Hindi na. Uy, sabi niya, patapos na. Tinapos na ni Jesus. You believe that blood of Jesus. You believe that sacrifice of Jesus. Don't believe on my sacrifices. Kasi gusto kong maligtas, kaya ako nagsasacrifice ng ganito. Kaya ako nagtitiyaga kahit masama yung pakiramdam, kahit na medyo nahihilos. Sige pa rin. Bakit? Because I want to be saved. And I want you to be saved also. Kaya ganito. Mga kapatid, akala nyo masarap yung nararamdaman ko ngayon? Gusto kong maligtas tayong lahat. Alam nyo, medyo nahihilo ako nito. Dahil sobrang pagod ko. Masakit ang katawan ko.
even the archbishop, sabi niya, or priest, where they confess their sins, sabi niya. If a man transgress any of the commandments, sabi niya, he brought an innocent animal, and he laid in the altar, and his hands upon the lamp, and confessed his sins, that he was wrong and guilty. The law requires death. The law requires death. He brought the lamb in replacement of us, sabi niya. But the man, as soon as the lamb finally died, he walked out again. After the lamb was slaughtered, no? The man walked again with the same desires in his heart. At the beginning, he is still liar, adulterer. Why? Because the life in the blood of the lamb was animal life. It was an animal life. It could not come back to the worshipper because the worshipper was a human being. And those are animals. So ang kailangan, ang isa-sacrifice, human being with blood, the Son of God, the Lord Jesus Christ. No? The blood made a covering. It could not perfectly atone a man. Yung blood ng animals, it cannot make you perfect. But doing this, he was looking forward to a time when the perfect lamb come, which is Jesus Christ. No? One day, some 2,000 years ago, the Lamb of God was born down in a manger in Bethlehem and was led like a sheep to its slaughter. The spotless, blameless Lamb of God hung on Calvary's cross, and died for us. Namatay siya para sa atin. Pinukpok siya, dinuraan siya, pinapasan ng krus. Lahat ng alimura ginawa sa kanya. No? Para lang tayo maligtas, mga kapatid, no? Pero anong ginagawa natin? The spotless lamb, blameless lamb, sabi of God, hung in Calvary. He died for us. No one can come to this lamb except God draws him first. Walang makalalapit sa lamb kung sa Panginoong Yesus, maliban na ilapit muna siya ng Diyos, no? Sabi pa ng prophet, I hope this soaks way down deep in your heart, sabi niya. Bumaon ng malalim ito sa inyong mga puso, sabi niya. God knows He has sheep in this world. Meron siyang mga tupa sa mundo, sabi niya. Natatanggap nito. Amen. Ito yung message. So praise God. You look at yourself if you are a sheep of God. No? Tinubos ka ng Panginoong Hesus doon sa pagkakapako niya sa krus ng Kalbaryo. No, mga kapatid. He's going to save us because in His foreknowledge, He predestinated a church to meet Him in the air without spot, without wrinkles, without blemish. Yun ang purpose, no? And if God required a perfect church without spot or wrinkle, He has to give a perfect way. Nag-require siya eh. No? So, ang kailangan, magbigay siya ng perfect way. No? Kaya sabi ni Jesus, I am the way. I am the truth and the life. No one cometh unto the Father except by me. Yun ang nasa sa Panginoong Hesus. Kaya wala tayong pwedeng lapitan. Huwag kayong lumapit sa kaligtasan nyo sa pastor. Huwag kayong lumapit sa kanino mang tao. Lumapit kayo sa Panginoong Hesus.
So we came all, lahat tayo, lumapit tayo sa Panginoong Hesus. Pare-pareho tayo lumapit sa Panginoong Hesus. Hindi kayo sa akin lumapit. Hindi kayo maliligtas. Kung humiwalay ako sa Panginoon, pati kayo hindi maliligtas. Kaya sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Eh kung hindi na sumusunod yung pastor, leave that pastor! Leave me! Hindi ko na sinusunod yung sinasabi ng Panginoon. Ganun akong mag sa inyo. Pero kung sinusunod ko, praise the Lord, salamat sa Diyos. Biyaya ng Diyos ito. Mga kapatid. Biyaya lang ng Diyos ito, kaya ako nakakasunod. Hindi ko rin kayang sundin ito. Mga sarap mamuhay sa sanlibutan. Sabi nga ni Brother Mon, pagka naaalala mo yung pinagpapawisan na beer, mga kapatid, pagka lumunok ka ng ganyan, masarap yun. Pero dahil sa mas mahal mo ang Panginoon, hindi na. No, hayaan mo na. Sa inyo na yan. Sabi ko nga doon sa nangangadyaw, hindi nyo kasi ako naintindihan eh. Kung nasa kalagayan ko kayo, maintindihan ninyo ako. Kung maboborn again kayo, maintindihan ninyo ako. Kaya pala si Brother Boy ayaw uminom. Kaya lang din nyo ako maintindihan kasi nandun kayo sa ibang, siyempre merong pagitan sa atin, merong good fix. No? Unsaved and saved. So I am in the safe side, so you are in the condemned side, wala akong magagawa. You will never understand me. No? Kaya, yung kuminsan, pagka mataas na yung mga pinag-aaralan, yung mga explanation, no? At yung kung tumigil na ang isang tao, no? You cannot feel anymore. You always empty yourselves. Humble yourself. And God can fill you again. More. Non-stop. No? Walang kapunuan. Isipin nyo, walang kapunuan yung puso ninyo sa salita ng Diyos. Para yung Diyos, lagi kayong handang laging bigyan. So He gave us, no, the spotless, blameless, perfect Word of God. And through the continuous flow of revelations through the Word, we are going to perfection. We are now on the way, going to perfection. And man alone, no, mga kapatid? And man alone cannot do it by himself. He is a total failure. Hindi magagawa ng tao ito, hindi kaya ng tao. Not of his good works, lest any man should boast. God let him see his redemption through the law by the blood of the innocent lamb. But now, we see not the law, but the reality, the image of the things to come, Jesus Christ. The Lamb of God, His only begotten Son. Only through Him, we will be perfected by faith to His Word. Amen. No? Pagka nandun ka, perfect yung faith mo, perfect yung gawa mo, anything that is in your heart, the abundance of your heart, it will come out. Kapag yung abundance ng puso nyo, na dapat sundin ninyo ang sinabi ng Panginoon, yung babae hindi magpipreach ito. Yung babae, hindi siya gagamit ng mga gamit ng panlalaki. Yung babae, yung lalaki hindi gagamit ng panlalaki. No? Oh, vice versa, no? At lilitaw ito sa sarili natin, no? Na kung paano natin i-manifest ang image ng Panginoong Hesus. Kasi to be like Jesus, sabi nga ng kanta natin. Yung church, ganun ang magiging buhay ng church, no? Now we are free. Sabi niya, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. Now look at yourself again. Look at ourselves. Kahit na ako, tingnan ko rin yung sarili ko. Lumalakad pa ba ako after the flesh or after the Spirit? Judge yourselves.
lagi ko kayong hinahamon na judge yourselves. Nag-iisip pa ba ako ng mga makamundo, mga kasalanan, no? Lumalakad ba ako after the flesh or after the spirit? If after the flesh, sabi niya, mortify. Patayin ninyo yung mga gawa ng laman, no? Pagkat ito ay hindi magdadala ng buhay na walang hanggan. There we are hid, sabi niya. Kung ligtas ka, you walk after the Spirit of God, there we are, hid beneath the blood of Jesus Christ, the perfect sacrifice that we have received. And now our perfections and salvation, sabi, is not, it is not hinged, sabi niya, upon the merits of our own acts. Hindi dahil dun sa ang kaligtasan natin, hindi nakabitin dun sa ating mga gawa na mabubuti. No? It is hinged upon the sovereign grace of Almighty God, hid in human flesh. Kay Jesus. It did not come through sex. He overshadowed a virgin and brought forth a blood cell. So, yun ang ginawa ng Diyos. Yun ang paraan ng Diyos para maligtas tayo. No, mga kapatid. Tingnan nyo yung gawa ng Diyos. No? Again, how do we get into the perfect body of Christ? Sabi niya, for by one Spirit, we are all baptized into one body. One Spirit. Kaya tingnan nyo, walang kontrahan, walang debatihan. We have one Spirit. No? How does the Spirit come? Through the sacrifice. Where did the Spirit lay? Sabi niya, within the blood of Jesus Christ. Why could not the animal blood could not come back to the worshiper? Because it was an animal. The animal spirit could not come to human spirit and do anything to it. And because the human spirit, a higher line of life than the animal. But no other man's spirit could come back to save us. But God Himself came. That is the highest highest line of spirit. Yung Spirit of God, ang sabi, no? He came back in the form of, sabi niya, of the baptism of the Holy Spirit to the worshiper through the blood of Christ. Kaya sabi, for by one offering, Hebrew 10:14, for by one offering, He had perfected forever them that are sanctified. Yung mga na-sanctified lang ang dinala sa perfection. Bakit? Malinis sila. No? Hindi sila, kapag ka-virgin kasi, no? Yung mga virgin, hindi ibig sabihin, wala silang mga asawa. They are not, they are virgin because of, hindi sila tumanggap ng mga maling turo. No? Hindi sila adulterated ng mga maling turo. Kaya virgin. No? Ngayon, bakit yung lima, lumabas, sabi niya, they don't have the Holy Ghost. No? Paano wala yung Holy Ghost? Bago naman yun, meron silang, pare-pareho silang may dalang lamp, no? May vessels. Tapos, nakatulog sila while they're waiting the bridegroom. Nung makatulog sila, sabi niya, at tapos, may narinig silang sigaw, behold, the bridegroom cometh, go ye out. Sabi. And they trim their lamp. 10, nag-trim sila. Ngayon, itong 5, namamatay na. Kulang na yung oil, sabi niya. Wala na. Bigyan nyo kami, sabi dun sa 5. No? But they are all virgin. No? So, kinulang na sila ng langis. Yung 5 na wise, maaaring nagdala sila ng extra. At yung iba, tamad. No? Hindi na muna ako ngayon. Sakit yung katawan ko eh. Nahihilo ako eh. No?
Hindi nagdala ng langis. Kulang sila ngayon. Kaya kahit na anong share mo, pag tumaas yung revelation, they cannot accept anymore. Filled. No? Ba? Ganito yung sa amin to. Ganito. Hindi. Ganito yung sinabi ng Diyos. Ganito yung sabi ng Diyos. Sabi ng prophet, ganito. Sabi ng Jesus, ganito. Yung foolish, wala na. Tapos na. So there we are. He absolutely purchased our sin with His own blood and perfected in the presence of God Almighty. So, tingnan nyo mga kapatid, na makakaharap tayo sa presence ng Diyos. God made us perfect through the blood of the Lord Jesus Christ. Ganon kadakila yung Diyos na ito no? Konti na lang. Kaya sabi niya, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Yun ang paanyaya ng Panginoong Hesus sa atin. Sabi niya, kailangan ma-perfect kayo, sabi niya. Kaya ganito marahil ang pinapaturo sa atin. Nasa proseso tayo ng perfection, preparing the church for the rapture. So anytime it might happen. Katulad ng sabi, the shortest church age is the Laodicean church age. So kung 117 ang Ephesians church age, so bago mag 117, 6 years more. So praise God, if 6 years more, buhay pa ako noon, no? Kung loloobin ng Panginoon. So kung 6 years, 66 ako ngayon, so mag 67. So 73, praise God. Bigyan pa ako ng kalakasan ng Diyos. Kasi yun ang panalangin ko sa Diyos, huwag mo nang kukunin ang isa man sa amin ni Sister Baby, Panginoon. Buhay kaming i-body change mo. Dinadalangin ko yun talaga na ma-rapture kaming lahat na magkakapatid, pati yun, laging panalangin ko na walang mawala sa atin isa man. No? So sabi niya, meron daw sabi niya na, for then they should not have ceased to be offered because that the worshipper once purged would have no more conscience of sins. Once na purge daw tayo, tinanggap natin, no? Hindi na kailangan pa na mag-offer pa ng sacrifice. No? It was already done once and for all did by the Lord Jesus Christ. Para hindi natin kasi kaya. Who can go to the cross and die? No? Magpapako ka dun sa sige, tuloy gusto mo, ituloy mo pa. No, magpapako ka kasi ikaw yung may kasalanan eh. No. Kinuha ni Jesus Christ yung posisyon natin na ipako sa cross, no? Siyang nagpapako para hindi na tayo may pako. Kinuha niya yung tibo. Kaya wala nang tibo yung kamatayan. Meron pa siyang sinabi, no? Yung word conscience, sabi niya, ano ba yung pagkakaano sa conscience, sabi niya. Yung word na conscience, sabi niya, it means no more desire of sinning. Wala ka na raw desire of sinning na meron ka pang, mag-iisip ka pa na yung kasalanan, gagawin mo pa. No? Every desire of sin is taken from us. Yung every desire of sin, sabi niya, is taken from us. Then the Holy Spirit comes into our human hearts. The Holy Spirit comes into our human hearts. Then the Holy Spirit will teach and guide us into all the truth of the Word. Yung Holy Spirit ang magtuturo ngayon sa atin. So, kung may Holy Spirit yung nagtuturo, lahat tayo yung Holy Spirit din ang magtuturo sa atin. No? So ngayon, kung nagturo ako, may naunawaan kayo, you praise God. Don't praise me. Don't say, thank you, brother boy. Thank you. No, you thank God. Oh, gusto ko ibalik ninyo lahat yun sa Diyos. Ang purihin ninyo, ang pasalamatan ninyo yung Diyos. Ako naman, magpapasalamat ako sa Diyos, magpupuri ako sa Diyos. Salamat po, Diyos ko, na
binigyan mo ko ng pribilehiyo na makapagturo ng ganito. Kaya yung Diyos, hindi titigil ngayon sa atin. No? Perfecting us, sabi niya, preparing us for the rapture. This is a preparation for the rapture. Because God requires perfection. He requires repentance. He requires your loyalty to Him. Amen. Kung minsan nababanggit ko yung loyalty, no? Maging loyal kayo sa Diyos, wag sa akin, wag sa tao. No? Loyal, you trust more God. No? Kung nakita nyo tapat naman yung tao, pwede naman pagkatiwalaan, pero iba yung pagtitiwala sa Diyos. Ipagkatiwala ninyo yung buhay ninyo sa Diyos. Huwag nyo ipagkatiwala kahit kanino. Iisa lang yung soul nyo, sabi nga kanina ng ating kapatid. Kung mawala yung soul nyo, paano kung di maliligtas yan? Kaisa-isang soul. No? Ipagtiwala ninyo sa Diyos, hindi ipababayaan ng Diyos yan. No? Yung pastor, pwede pa kayong pabayaan. Akala nyo? Kung nagkagulo, baka iwan kayo ng pastor. Pero yung Diyos, hindi kayo iiwan. Sama-sama lang tayo sa Diyos. No? So God requires perfection. And the first step, believe Him, be a genuine, born-again Christian. Then, you are on the way, going to the rapture. Recognize the blood, the innocent blood of the Lord Jesus Christ. Yun ang naglinis ng kasalanan natin. Be therefore perfect, as even your Father in heaven is perfect. God bless you, brothers and sisters. Magsitayo muna tayo. So, si Brother Anthony ang mag-closing prayer. Brother Anthony, Brad? Let's pray. Magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Praise God. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama. Walang taong makakakaya para ma-perfect ang church mo. But you have given us the blood of our Lord Jesus Christ, your only begotten Son, na upang kaming lahat ay makapanumbalik doon sa dating kalagayan ni Adan at saka ni Eva, O Ama. Salamat po, O Diyos. Minahal mo kami. Bagamat kami ay matitigas ang ulo, matitigas ang puso namin, subalit minahal mo pa rin kami, O Ama. Salamat po sa pagmamahal na ito, Panginoong Diyos. Bless mo ang church na ito. Huwag mong hayaan na maiwan ang sino man sa amin sa pag-agaw, O Ama. Salamat po sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod. Salamat po sa privilege na ito, Ama. Wala po kaming may balik sa iyo, kundi ang lahat ng pasasalamat, papuri, karangalan, kalwalhatian, at kadakilaan. O Ama, ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless you, brothers and sisters.